Yes, welcome back mga ka-Sound Trip! Ngayon naman ay kilalanin natin ang isa sa mga top artists ng original Filipino music na binansagang tindig balahibong rock sa kanyang mga performances at music style sa industriya ng OPM. Let us all welcome sa Letters in Music, Tota! Yes, welcome to Letters in Music, Tota. How are you? Hi, hello. Mabuti naman po. Thanks for having me here. Oo, thank you for being with us today. And kamusta ka or kamustahin ka muna namin, no? Gusto ko malaman ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon, no? Kamusta ang buhay mo bilang solo artist at bilang may banda? Kakaibang journey po siya. And ano din, of course, it gets tiring, nakakapagod siya, but at the same time, mas fulfilling din kasi nagagawa ko yung, kumbaga, best of both worlds sa pagbabanda at sa musika. Yun, no? Kumbaga na ma-maximize mo yung both worlds. Ay, ang ganda niyan. And yes. Can you tell us more about the story behind the songs na ipe-perform mo sa amin ngayon? No? Yung Ang Malikmata at Ang Hello. Tama ba? Hello? Yes po. Yes. Malikmata is my first single na nag-debut. Launch ako noong last May. Tungkol siya sa, actually si Tota, kaya siya nabuo dahil nagsusulat ako ng mga kanta tungkol sa mga bagay na natatakot ako, yung mga kinatatakutan ko. Uy. And it's something na I believe we have to face kasi tayo bilang tao, pag natatakot tayo, tinatakbuhan natin yung fears natin or hindi natin siya ina-acknowledge. But dito sa solo project ko na to, yun yung gusto kong i-approach na parang haharapin natin lahat ng mga bagay na natatakot tayo. So yung Malikmata, yung first single ko, tungkol yun sa fear ko na kapag naiiwan mag-isa o yung fear natin, yung natatakot tayo kapag naiiwan tayo mag-isa. Na hindi okay lang yun na minsan mag-isa tayo and yun na, haharapin natin kung ano man yung fear natin. Yun, maganda yun kasi lalo na papanahon ngayon, especially that our generation right now, we are actually part of it, a part of us. Talagang takot no, harapin kung ano yung mga, sabi nga, yung mga challenges or minsan yung mga emotions and feelings natin. Takot nating harapin, di ba? And it's good to know that we have this genre ng music na gusto silang tulungan sa bagay na yon, no, para mas kasi pag alam mo siyang harapin, no, may tumutulong sa'yo, especially na form music, mas nagkakaroon ka din ng lakas ng loob para, kumbaga, harapin, no? Ma-inspire ka din na harapin yung buhay. Now, Totoo. Yes, diba? And malaking tulong yan. Especially yung mga panahon, marami yung may mga cases na mental health problems or sometimes anxiety, diba? And depression. Yes. For sure, maraming makaka-relate dyan. Well, when did you realize na etong gusto mo ang music genre na eerie? Although share mo naman kanyang eerie storytelling or symphonic alt rock. At bakit gusto mo i-pursue, no, ang pagiging singer, songwriter? Kasi alam mo medyo usually kapag ganitong genre ang gustong harapin, gusto nila maging part ng film, 'di ba, ng mga storytelling. Pero dito, doon tayo sa genre ng music pumasok. Bakit nga ba? Siguro nung nagsisimula ako, hindi pa ako talaga mahilig sa music. Nagsimula ako as a visual artist, nagdo-drawing, illustrator. Tapos, nahilig din ako sumayaw. Nahilig din ako sumali sa mga theater, sa schools, mga acting, na nag-acting. And then, eventually, na-realize ko na ang ganda lang talaga ng pag naghahalo ang visuals, ang theatrical visuals and music na parang iisang mundo talaga siya na alam mo yan, nagma-merge na ang ganda nung pagsasama nila bilang isa. Kaya nung tumagal din, na-discover ko na may boses pala ako na kaya kong kumanta. And then eventually, natutunan kong mag-gitara and then natutunan ko din sumulat ng songs. And dito sa Tota, ganun, pininindigan ko siya kasi nagkakaroon ako ng ibang perspective sa songwriting ko dahil sa mga illustrations ko. Na tuwing dinodrawing ko sila, tuwing nakakagawa ako ng mga pyesa na artworks, nagkakaroon ako ng ibang, kumbaga, vision or perception doon sa images. Nagagawan ko siya ng tunog, nagagawan ko siya ng
ng pakiramdam, nagagawa ko siya ng parang mood ng visuals. Kaya nagagawa ko siya as one. Oo, so maganda yon kasi 'di ba bihira lang din yung mga artists na into art, 'di ba? Tapos into music din. Yung iba kasi into music lang, hindi masyado sa art. Tapos into art, tas may dancing pa. So ibig sabihin, in short, ay multi-talented pa lang kausap natin ngayon, 'di ba? Pero it's good to see, no? It's good to see a person na kayang i-collaborate yung mga bagay na yon or kaya niyang pag-combinein yung expressions, 'di ba? Kasi having thoughts of art and music, pag pinag-combine mo, talagang ang ganda ng kalalabasan nun kasi you know some rules, then you know how to express it in different ways. And to music, mas siguro yung feeling, no? Tsaka siguro kaya naging, siguro mas nagustuhan mo yung expression nung ganung genre kasi nga, alam mo din ilabas into art, di ba? Mas madali mo siyang ilalabas ngayon into music. Kaya ang galing. Thank you. And speaking of di ba? Speaking of collaboration, meron ka bang artist na sa tingin mo magsaswak yung genre ninyo, na sa tingin mo ni-look up to mo na gusto mong makasama in the future in terms of songwriting and recording? Siguro, isa sa mga favorite kong artists talaga ay si Ebe Dancel. Big inspiration siya. And gusto kong makakollab siya. At the same time, si Gabby Alipe of the band Urban Dub. And amongst yung sa peers na mas kaedad, siguro nakikita kong bagay sa channel ni Tota ay sila Zildjian, sila Unique. And of course, ngayon yung sila Dilaw. So may nakaka-relate din kasi ako sa style ng songwriting nila na mas makwento. And sabi nga natin, no, nothing is impossible, no? Everything is possible. Kaya naman we believe na magkakatagpo-tagpo kayo in the middle of the journey at makakapag-collaborate kayo at makakapaglabas kayo ng mga kakaibang songs and for sure ay makakatulong yan lalo na sa ating mga ka-soundtrip. At alam mo, kahit yung generation talaga ngayon ay marami din talagang into sa ganung genre na yung fierce na genre kasi marami din talagang mga bata, mga tao ngayon na talagang binibuild nila yung personality nila, yung gusto nila maging ganyan din ang genre nila. And thank you, no? Thank you for sharing with us your wonderful wonderful aim, no, para sa ating industriya at unique siya, no? Hindi naman totally unique kasi marami din talagang gumagawa, but it's something that's unique kasi talagang kakaiba siya, di ba? Kumbaga, when you want to become an artist or singer, gusto mo lagi yung usual, ba yung mga pop, ganyan. Pero ikaw, eto, and that's something na magandang panghawakan para magtuloy-tuloy sa yung journey. And speaking of future, syempre, meron ka ba mga upcoming projects and like promotions sa mga social media na gusto mong i-promote sa ating mga ka-soundtrip na it's time for you to do it? Yes, guys. You can check out my Instagram. It's Tota_PH. Tota Music_PH. The Facebook, it's the same. And you can find 4 of my tracks sa Spotify and other music streaming platforms. Also, I have lyric videos in my YouTube channel and on my Facebook. And all the artworks ng mga lyric visualizations na ginagawa ko din. So, and I have few shows. On April 26, I will be at Makati. Sari-Sari, Makati ang venue. I will be playing with my brothers dahil tumutugtog ako live with my full band. Kapatid ko yung mga kabanda ko. And also, I'm currently working on my album. I will release it later this year. So, yun. Abangan natin. Yes, abangan talaga ng mga ka-soundtrip yan. Kaya thank you so much, Tota, for sharing with us. Thank you so much. No? Yes, thank you for sharing with us your story here on Letters and Music. Gustong-gusto na ipakinggan yan. At syempre, we're here to support you all the way, always. Basta balik ka lang. And we're hoping to hear more songs from you in the future. At sigurado akong marami sa ating mga ka-soundtrip ang looking forward sa iyong music career and performances. Kaya naman, alam ko, excited na sila. Excited na rin ako, kaya ipi-play na namin o ipi-play na natin sa kanila. Narito si Tota at ang kanyang newest single na Hango sa Kanyang Karanasan. Pagsubok sa personal na buhay at karera sa industriya ng musika na hihipo sa puso ng marami. Here is Hello sa Letters and Music Stage.
Enjoy mga ka-Sound Trip! At ayan na nga, napanood na nating performance si Tota singing Hello, and kasama pa natin si Tota. Tota, finally you're able to play, we're able to play your song here on Letters and Music. Anong pakiramdam? Do you have some messages sa ating mga viewers? I-remind ko lagi kayo na it's okay to be scared. Basta i-acknowledge natin yon at intindihin din natin at harapin natin kung ano man, or i-identify natin kung ano man yung makes us afraid or scared. For me, for example, when I play my songs na mag-isa, grabe ako kabahan, grabe ako matakot, grabe ako tamaan ng anxiety and nag-overthink. Pero sabi nga nila, basta gawin mo lang, basta harapin mo lang, and lahat yun mawawala after mong harapin. At hopefully, I get to inspire people na katulad ko din, na may ganun din, na may pinagdadaanan din, na lagi nag-worry, lagi takot, or natataranta tuwing may mga bagay na hindi sila maintindihan. It's okay. At it's okay na aminin natin yun. As long as we try to understand it, at harapin natin yun, giging okay din ang lahat. Yes, thank you very much. Ako gusto ko personally mag-thank you kasi I really appreciate din yung mga ganong perspective. Kasi minsan ako din, pareho tayo, no? Sometimes, anxiety is attacking, ganyan. So may mga down moments and natatakot tayo. And it's good to hear na meron ding iba na nakaka-experience nun. Hindi naman sa masaya tayo na-experience nila, pero masarap sa pakiramdam kasi nagkakaintindihan kayo, di ba? And to add more to that, syempre, mas ingatan natin yung sarili natin. Makinig tayo sa sarili natin, maging aware tayo sa mga happenings inside us, at syempre, wag natin masyadong pagudin. Baka kasi ang isa sa mga sources sa anxiety or ano natin ay yung di ba? Yung pagod din. No, baka masyado nating pinipressure ang sarili natin. Kaya chill lang mga ka-Sound Trip. Kaya naman, thank you ulit, Tota, no? Thank you for inspiring us and for giving us an idea that you're willing to listen. And by listening to our stories, you will be making your songs para sa atin. Oy, thank you very much. Thank you, Tota. Supportahan natin siya. Thank you so much. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Huwag kayong bibitaw mga ka-Sound Trip dahil mapapanood pa natin ang nakakakilig na awitin ni Keiko Necesario sa Buhay, Pag-ibig, and There's More. Mayroon pa tayong letter center request na babasahin ni Miss Apple Chu Crisostomo. Sabay-sabay natin abangan yan. Magbabalik ang Letters and Music.